Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Hallelujah. Ayan. Konti man tayo pero ang Panginoon ay nagagalak sa mga naririto, sa mga nag-a-attend, and sa mga nanonood sa atin ngayong gabi na to. Ayan. Nais ko pong i-share yung verse of the day ngayong gabi na to. Ayan. Sa English muna natin basahin. Ephesians chapter 3. Tama ba? Malabong mata ko. Ayan. Ephesians chapter 3, verse 20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Amen. Verse 21, to Him be glory in the church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen. Atin pong basahin sa Tagalog. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, naghahari sa atin. Verse 21, sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus, magpakailanman. Amen. Hallelujah. Amen. Napaka makapangyarihan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa gabi po na ito, atin pong awitan ng ating Panginoon na nanggagaling sa ating mga puso. Alayan natin siya ng masaya, nagagalak na puso sa gabi na to. Hindi lang tayo aawit dahil gusto lang nating awitan ng Panginoon. Awitan natin siya kasi yun yung nararapat. Yun yung the best dapat na gawin natin dahil wala tayong ibang may offer sa Kanya kundi ang awit natin sa gabi na to. Kaya church, sarili natin, isipin natin na tayo mismo, nasa harapan natin yung Panginoon sa gabi na to. Yung gusto nyo, yung best offering nyo, ibigay natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. We want to sing this song for you, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin sa gabi na to, Lord God. Tinataas namin ang iyong pangalan. Hallelujah, Jesus. Kami to, Panginoon, na nagmamakaawa, Lord God. Nadinggin mo ang aming awitin sa iyo, Lord God. Lord, we are nothing without you, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Minsan pa. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, Panginoon. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus, Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo
Jesus, Ikaw lamang. Yes, Jesus. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw, Panginoon. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw, Panginoon, ay sapat. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, oh Jesus. Ikaw lamang. Yes, hallelujah, Jesus. Lord, magtitiwala kami, Panginoon, sa iyo, Lord God. Lord, kahit napakahirap, Panginoon, ang buhay dito sa mundo, Lord God. Lord, tunay ngang tapat ka, Panginoon. Lord, sapat lahat, Panginoon, ang iyong binibigay sa amin, Lord. Hindi lang kami tumitingin, Panginoon, pero yung maliliit, Panginoon, na mga bagay, Lord God, na naririto, Panginoon, na ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw, Lord God. Lord, yun lamang sapat na, Panginoon. Lord, hallelujah. Lord, we praise you, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, na aming mga panalangin, Lord God. Lord, pinapansin mo to, Panginoon. Lord, hintayin lang namin, Panginoon, yung mga kasagutan mo, Panginoon. Lord, tunay ngang tapat at sapat ka, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. And Lord, habang aming inaawit ito, Lord God, Lord, iparealize mo sa amin, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Lord God. Hallelujah. Jesus, we want to praise you. We want to worship you. Lord, kasi yun lang yung maibibigay namin eh. Yun lang yung kaya namin, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na habang inaawitan ka namin, Lord God, maging mabahong samyo sa iyong aming mga awitin, Panginoon.
Lord, hindi kami tunog lata, Panginoon, sa iyong mga tenga, Panginoon. Kasi, Panginoon, yung mga awitin namin, Panginoon, galing sa aming mga puso, Lord God. Lord, we are here to worship you, Lord. Walang ni isa sa amin, Panginoon, ang tinataas ang sarili, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, sa gabing ito ang maitaas, Lord. We want to bless your name. Hallelujah. Minsan pa ating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Magpupuwit, maglilingkod sa iyo. Ikaw ay tapat, sa iyo magtitiwala sa habang buhay. Sa iyo lamang sumasamba, magpupuwit, maglilingkod sa iyo. Ikaw ay tapat, sa iyo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa iyo lamang sumasamba, magpupuwit, maglilingkod sa iyo. Ikaw ay tapat, sa iyo magtitiwala sa habang buhay. Minsan pa, sa iyo lamang sumasamba, magpupuwit, maglilingkod sa iyo. Ikaw ay tapat, sa iyo magtitiwala sa habang buhay. Sa iyo lamang sumasamba, magpupuwit, maglilingkod sa iyo. Ikaw ay tapat, sa iyo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, we want to praise your name, Lord God. Lord, tinataas namin ang iyong pangalan sa gabing ito. Lord, ikaw lamang ang maitaas, Lord God. Lord, you are glorious, Lord. You are gracious, Panginoon. Lord, tunay nga buhay ay iyong mga salita, Panginoon. Lord, kaya sa gabing ito, Lord God, Lord, I pray, Panginoon, na sa iyong gagamitin, Panginoon, na tatayo dito sa harapan, Lord, na magpipreach, Lord, na magbibigay ng iyong mensahe, Lord. Lord, I pray, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon, ay panatilihing banal, Panginoon, Lord God. Lord, bless his mouth, Panginoon, Lord. Dahil doon, Panginoon, ang gagamitin mo para aming marinig ang iyong mga salita, Lord God. Bless him, Lord. Anoint him, Panginoon. Double portion of your anointing be upon him, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, ikaw lamang ang maitaas sa buhay niya, Panginoon. Ikaw lamang ang makita. And bless his family, Lord God. Give him protection, Panginoon. Guidance, wisdom, and knowledge, Lord God, be upon him. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na aming maririnig, Panginoon. Lord, nawa, magamit namin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw, Lord God. Muli, Panginoon, itinataas namin ang iyong matamis sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah.
Amen. Praise God. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Yan. A blessed evening to everyone. I'm so happy to see you again. Ako po ay masaya na makita po kayo muli. Yan. Mukhang naglulusugan kayo, no? Yan. Mukhang may parang puno ng blessings ang tahanan. Ayan. Hallelujah. Truly that God is good sa buhay po ng kanyang mga anak. And lagi po natin panghawakan that the reason why we are all here is not because of our own reason, but because God has His own reason why God chose you to be here. And let that reason of the Lord ay mangyari nawa sa buhay po natin sa gabing ito. Yan. Alam niyo po yung biyaya na handang ibuhos ng Diyos sa buhay po natin ay higit pa sa ating inaasahan. Kaya nawa saluhin natin lahat ng pagpapala, lahat ng katuruan na ibibigay sa atin ng Pangdiyos. Nawa walang salita ng Diyos na mahulog sa lupa. Sa halip ito po ay mapanghawakan natin sa ating puso. Ayan. Tayo po lahat ay magpapatuloy bilang pagtatapos sa linggong ito sa ating tema na The Joy of Bearing Fruit. Ayan. If I would ask you, if you would rate yourself in 1 to 10, so far, ano po ang maigigrade natin sa sarili natin when it comes to how much we enjoy yung fruits na binibigay sa atin ng Panginoon. Again, we have heard many different types of fruits, diba, from the different messages, diba? There are fruits that coming from the Holy Spirit, diba? There's joy, love, peace, diba? Gentleness. And there are fruits as well na because of your faith, because of your obedience sa Panginoon, there are fruits that you brought souls sa Panginoon. There are many kinds of fruits. But for those fruits that you have given to you by the Lord Jesus Christ, ayan, gaano po natin na-enjoy so far for this whole month? Are you satisfied ba sa fruits na binigay sa atin ng Panginoon? Ayan, from 1 to 10. Ayan. So, 10 yung pinakamataas, 1 yung pinaka-lowest. Ayan. So, ako, if I would answer it, I have received a lot of blessings. Yan. Baka malito tayo when it comes to blessings versus sa fruits. Diba? Blessings are binibigay yan sa atin ng Pangdiyos. Usually, ito ay mga physical blessings, diba? Mga answered prayers sa mga buhay natin. Pero yung fruits when it comes to your spiritual life, when it comes to your spiritual growth, yan. Ano yung mga nag-usbungang prutas sa buhay espiritu natin? Nagkaroon ka ba ngayon nagkaroon ka ba ng mas malalim na pasensya? Diba? Nagkaroon ka ba, lumaki ba yung prutas ng pasensya sa buhay mo? Nagkaroon ka ba ng bunga ng pagpapakumbaba ngayong buwan? Diba? Meron ka bang bunga ng pagtitimpi? Diba? Kasama sa ano yan. Meron ka bang bunga ng pagsunod ngayon sa Panginoon? Diba? Sa mga mensahe. Ayan. So ako, I can say I'm from 1 to 10 is I can rate it 8 kasi may parts na I've been challenging this month about yung sobrang nananakaw yung joy ko when it comes to my emotions, when it comes to my emotions. So, yesterday, yung anak ko galing sa school. So, first day, second day of their class. And then, nagkwento siya about sa experience niya sa school. And then, nabanggit niya yung last na, baka nakikinig yung teacher niya ngayon. Yung last na subject nila, yung English, ay medyo strict. Yan. Di ko po alam sa inyo kung ilan po sa inyo ang nung nag-aaral kayo sanay kayo humarap sa mga strictong teacher, no? Yung meron talagang subject na katatakutan. Pero yung pag nakita mo hindi mo pa siya nakikita pero ramdam mo na yung presensya niya. Yung pag pumasok siya talagang tatahimik kayo, no? Yung mga ganun. Ngayon, I think this is his first time to have that kind of teacher na sobrang strict at hindi siya sanay sa ganong presensya. Yung hindi sanay na masungit, na naninigaw. So,
Yun yung kwento niya. And then, ako naman, hindi rin ako sanay na ganun yung kwento niya. So parang ang bilis manakaw ng joy ko. So, sino ba yung teacher na yan? Yung ikaw bilang magurang, parang pag sa'yo ginawa bilang estudyante, ang dami naming teacher na ganyan. Yung, ilang beses nga pinalo yung mga kamay namin ng ruler, di ba? So parang sa atin, parang very usual yan noong mga panahon natin. Pero iba pala kapag magulang ka at anak mo yung parang nagkukwento at pero siya yung nakaka-experience nun, lalabas yung pagiging parang ganon. Yung anak ko nagkukwento. So, medyo nanakaw yung joy ko doon when it comes to ayokong nasasaktan yung anak ko. Pero sa guidance ng Panginoon Diyos, sinabi ko pa rin na nung panahon namin, mas marami pang ganyan. Mas marami talaga. Binabato nga kami ng eraser kapag di kami ngayon, bawal na, di ba? Kaya yung mga teacher, hanggat sungit, sige, pwede, pagbigyan natin. Pag sungit-sungitan kayo, strict, sige, baka may pinagdadaanan lang si teacher. Pero, yun, ang pinagpipray ko, wag lang masaktan yung mga bata. Ganyan. So, yun, that's how I can say. So, anong rate ninyo sa inyong sarili so far? Kayo lang makakasagot niyan. So, there are score na medyo mababa tayo. I think we should work it on. Pwede nating pagtrabahuhin, palaguin, pagsikapang mabago. Yan. So, ngayon po, ang title po ng ating mensahe sa gabing ito ay tinatawag po nating The Source of My Joy. Sino po ang joy natin? Ano po ang joy ninyo? Yan. Saan po yung nakalagak ang ating kagalakan? Diba? Marami sa atin, nagagalak talaga kapag may pera. May pambayad tayo ng bill, may pambayad tayo ng tuition fee, may pang date kami ni ganito, may pangkain tayo sa ganyan. Last rekindle namin ng mga young couples. Na tanong kami sa mga bagay na ano yung nagmamanifest na sa partner ninyo. Ikaw magdi-describe, yung ganyan. So, yung love, joy, and ano pa yun? Yung peace. Ganyan. So, yun po. Ang nakakatuwa po isipin is meron kaming nakita na mabuti na nagre-reflect sa mga partner namin. Ayan. So, yung description sa akin ng asawa ko when it comes to where I am joyful is yun, kapag nakikita niya sa akin kapag nagluluto ako, ayan, nilulutuan ko sila, talagang masarap ako magluto. Hindi ko na pinagmamalaki, ha? Ayan. Ayan. Ano yun? Copycat yun. Nanonood ng YouTube. Paano ba? Copycat. Yan. Hindi, kapag gutom ako, hindi sa pagmamayabang. Pag gutom ako, doon ako sinisipag magluto. Pag busog ako, kahit magluto ako ng anong ulam, parang feeling, hindi ko makukuha yung sarap noon. Pag gutom ako, kahit hindi ko tikman yan, basta pag niluto ko siya ng gutom ako, alam kong goods yun. Ayan. So yun, nakakatuwa yung ganong description. At gayon din sa ibang mga nakasama namin, may kanya-kanya silang description of joy. At nakakatuwa din yung kagalakan daw ng iba naming mga life group that time. Ang kagalakan niya yung sahod ng asawa nila. Ayan. Kaya kapag pag dating ng sahod, nag-iiba yung aura ng mga ay, lambingin natin to si Mister. Lambingin natin yan. So, sabi nga nila, 'di ba? Pera ng lalaki ay pera ng asawa mo. Ang pera ng asawa mo, pera pa rin daw. Yan, nakakatuwa, no? So, the source of our joy, ano po yung kagalakan saan po nagmumula yung kagalakan natin? Saan po natin kinukuha yung kagalakan natin? Yan. So, hindi naman po masama na kung ang kagalakan natin ay nanggagaling sa mga, sa material na bagay. Kasi we are living in this still in this world. May mga ganung moment tayo. But God right now is teaching us, dapat hindi ganon yung buhay natin. Kasi the moment that yung buhay natin is doon nakalagak, madali manakaw yung kagalakan natin. Kasi kapag nawala na yung mga sources na yon, again, yung kagalakan natin, ilagak natin sa mga temporal na bagay, pag nawala yan, wala na rin yung joy natin. Kaya naisturuan ng Pang Diyos na tayo po, ay hangad niya na tayo po ay maging masaya sa buhay na ito.
Hindi po nais ng Diyos na tayo po ay maging malungkutin, mahirapan. Sinasabi sa Biblia, ang gusto ng Diyos sa buhay natin ay kasiya-siya, 'di ba? Pero paano po tayo magkakaroon ng buhay na kasiya-siya kung hindi po natin aalamin saan po natin dapat kunin yung kasiyahan na iyon, yung kagalakan na iyon. Yan. So, ngayon po, babasahin po natin sa Filipos chapter 4, verse 4 to 7. Ayan. Sabi po dyan, verse 4, basahin nga po natin, magalak kayong lagi sa Panginoon. Kanino daw po tayo dapat magalak? Sa Panginoon. Hindi po sinabi dyan, magalak kayong lagi kasi may pera ka. Magalak kayong lagi kasi may asawa ka pa. Diba? Magalak kayong lagi kasi bati kayo ng asawa mo. Paano pag di na kayo bati? Diba? Damay-damay na. Diba? Nakakalungkot po minsan na yun yung ano ko rin, nire-repent ko rin sa Panginoon na minsan we cannot control our emotions tapos matataasan mo yung boses ng asawa mo o ng anak mo, 'di ba? More especially kapag nakikita nila yung ikaw ng mga anak mo na hindi dapat yun yung makita nila sa iyo, 'di ba? So yun po yung mga tinuturo sa akin din ng Panginoon. Pero sabi po diyan ng Panginoong Diyos sa atin ngayon, ay tayo po ay maggalak kayong lagi sa Panginoon. Ayan. Ano man po ang ating sitwasyon, sa Panginoon po tayo magkumuha ng kagalakan. Inuulit ko, maggalak kayo. Ayan. Pag sinasabi po sa Biblia na yung inuulit na salita, binibigyan din ng Panginoong Diyos yan. Binibigyan niya ng importansya. Gaano kahalaga na tayo po ay dapat maggalak lamang sa Panginoon. Ayan. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kanina po, nagre-reflect po ako. Kapag malapit na po ang ating hantungan. Malapit na, alam mo nang kung mamamatay ka na, halimbawa, binigyan ka ng taning ng doktor, hanggang bukas ka na lang, hanggang mamaya ka na lang. Uubusin mo ba ang buhay mo sa kalungkutan? Tanungin ko kayo, to be honest. Hindi, 'di ba? Alam mo, hanggang ka na lang ‘di ba? Pero tayo, ito yung sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos, malapit na dumating yung Panginoon. 'Di ba? Hindi man ini-specify ng Panginoon, pero sabi ng Panginoon Diyos, darating siya na parang magnanakaw. 'Di ba? Hindi natin alam, pero malapit na. So, ang nais po ng Panginoon Diyos, habang tayo po ay naghihintay at hindi natin alam kung kailan darating yung Panginoon, dapat ilagak natin yung paghihintay natin sa kagalakan, sa pagkagalakan sa Panginoon. At ibahagi daw natin to kabutihang loob na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya hindi po dapat, yun din po, tinuturo sa akin ng Panginoon habang minemeditate ko tong salita ng Diyos. Sa bahay kasi, ibang-iba ako sa bahay. Hindi ko alam kung parehas ba yung nakikita nyo ko dito. Pero sa bahay, kaya medyo mabilis talaga mag-init maikli talaga pasensya ko. Kasi nga, ayoko naman laging excuse to. Kasi sa Panginoon, may Diyos tayo, kaya walang dahilan para mag-excuse. Diba? Pero yung puyat, yung pagod, yung ganyan. So, tapos yung ugali ko pa, gusto ko ako lang, para introvert ako, gusto ko yung tahimik lang, yung ganyan. Gusto ko doon ako nagkakaroon ng strength. Pero ito yung correction sa akin ng Panginoon, na kahit nasa bahay ka, dapat ipakita mo yung kagalakan mo sa Panginoon. Dapat ipakita mo yung kabutihang loob na ibinigay. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan mo makasama yung mga anak mo. Hindi mo alam kung hanggang kailan mo makasama yung asawa mo. Paano kung last na pagkikita nyo pala ng asawa mo, nagtampuhan pa kayo. Diba? Sayang yung panahon na we are still here, tapos nauubos dahil sa samaan ng loob, sa galit, or sa mga bagay na hindi importante. Verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hangin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ayan. At sa verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao at siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Binigyan ko po ng acronym yung JOY. Ayan, basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Jesus over your life. Meron na pa bang nakapag-acronym niyan?
Wala pa naman. Yes, buti na lang. Wala pa. Ako pa lang. Ayan. Jesus over your life. Napakatotoo po ng bagay na ito. You will truly have, magkakaroon ka ng totoong kagalakan kapag yung buhay natin ay nasa Panginoong Jesus. Yan. Yung kagalakan natin ay nagmumula sa Panginoong Diyos. Yan. At mangyayari po yung totoong kagalakan, yung kagalakan na hindi pilit, yung kagalakan na hindi mo trying hard, yung kagalakan na kusang lumalabas sa'yo because you enjoy Jesus in your life. Yung na-enjoy mo yung Panginoong Jesus, siya bilang iyong Panginoon sa iyong buhay. Yung na-enjoy mo yung relasyon mo sa Panginoon. Yan. Ilan po sa atin dito yung na-enjoy yung relasyon niya sa Panginoong Jesus? Kasi kapag na-enjoy daw po natin yung Panginoong Jesus, dapat may joy. May joy daw yan. Nagre-reflect yan, yung nagre-radiant yan sa iyong pagkatao. Yung kahit hindi ka maligo ng isang linggo, mukha ka pa rin fresh. Ako, 1 buwan na ako hindi naliligo. Pero tingnan nyo, lagi ako. Joke lang. Yan. Laging fresh. Yung kahit 10 beses ka maligo, diba? Isang araw, pero kung wala yung Panginoong Jesus, parang lantay ka lagi. No? Parang walang ka-blessings yung buhay kapag wala tayo sa Panginoong Jesus. So again, let's define our joy as Jesus over your life. Hindi, masaya ako kasi nandiyan asawa ko, masaya ako kasi may pera ako, masaya ako kasi may maganda kaming bahay, may pambayad kami sa mga bill. Again, those are temporal joy. Pero yung totoong kagalakan, when it comes kapag may karamdaman ka na, diba? Nagagawa mo pa bang gumiti? Nagagawa mo pa bang pagaanin yung sitwasyon sa kabila ng may karamdaman ka? Yung sa kabila ng wala ng pera, nagagawa mo pa rin bang i-comfort yung asawa mo? Okay lang yan, asawa. Ayan. Okay lang yan, Han. Malalagpasan din natin. Yung nakakapagbigay ka pa ba ng ganyang encouragement? Yung kahit wala nang makain, walang trabaho yung mga magulang mo, ikaw bilang anak, how do you give joy, inspired your parents? Okay lang yan, ma, kahit wala tayong and basta mahalaga, sama-sama tayo. Diba, iba yon, iba yung ganong joy. Yan. So point number 1 po, sabi po diyan, so for us to have this, to understand ano yung source ng joy natin, saan natin kukunin yung kagalakan natin. Una, ay kunin po natin sa point number 1 by focusing only to Jesus. Ayan. Hindi pwedeng dalawa yung tinitingnan natin. Hindi pwedeng dalawa yung hinahawakan natin. Hindi pwedeng marami tayong tinitingnan. Kasi maliligaw po tayo at mahihirapan po tayo pag sabay-sabayin yung mga bagay na yan. Pero nais po turuan tayo ng Pang Diyos na for you to have true joy sa buhay mo, yung kagalakan na kung saan kusang lumalabas sa buhay mo, is by looking only unto Jesus. Tingnan lamang natin ang Panginoong Jesus. Sabi po dyan sa verse 20 to 20, Acts chapter 20 verse 24. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Sino nakakaalala ng verse na yan? Sino nakakaalala? Wala. Ayan. Verse of the day yan nung Monday ata o Tuesday. Oo, Tuesday. Tuesday lang. Kapon lang. Hindi, Monday, sorry. Monday. Yan. Sabi po dyan, if you focus yourself only to Jesus Christ, sabi dyan, none of these things can move you. Walang makapagbabago ng emosyon mo kapag ang tuon mo ay nasa Panginoong Jesus. Ayan. Yung kahit pumasok ka na wala kang pera, masaya pa rin ako. Alam ko hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Natanggal ako sa trabaho, okay lang yan. Ang Diyos ang magpro-provide niyan. Iba yung mindset ng taong nakafocus sa Panginoong Diyos. Sa taong nakafocus sa maraming bagay at hindi sa Panginoong Jesus. Ito yung mga taong hindi na iiba ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ito yung mga tao na kung saan kahit gaano kalaking alon ang dumating sa buhay nila, they are not being shaken. Hindi sila natitinag. Hindi sila hindi sila natatangay. Yan. Neither count I my life dear unto myself. Kahit yung sarili niya daw, hindi niya tinuturing na
isa sa mga pwede niyang ah, pagsandalan sa mga ganitong bagay. Kasi again, tayo po ay hindi po kasing talino na meron tayo sa Panginoong Diyos. Ang Diyos ay higit na mas alam ang lahat ng bagay. So that I might finish my course with joy. Kapag ganito po ang goal natin, mga kapatid, ano man yung mangyari, we will be able to finish yung goal na itinalaga sa atin ng Panginoon. Ano ba yung goal na tinawag sa ng Diyos? Iba-iba yung goal na tinawag sa atin ng Diyos. Pero magagawa mo daw yan tapusin kung nakatuon ka sa Panginoong Yesus. Ano man yung problema sa harapan mo, gaano man kalayo yung lalakbayin mo papunta dyan sa goal na yan, as long as you are looking only to Jesus, you will be able to finish it. Matatapos mo. Magagawa mo ang mga bagay na ipinapagawa sa iyo ng Panginoong Diyos. Walang imposible sa Diyos. Yan. Ganyan po ang pangako ng Panginoong Diyos. Magagawa nating tapusin ang lahat ng bagay ng may, kagalakan. Hallelujah. Diba? Yung natapos mo yung service na ito na ang daming sabihin natin, ano ba yan, centenary, ganyan-ganyan. Sabihin lang natin, example lang. Wala naman tayong pinatatamaan. Pero hindi ka na-distract dahil sa centenary yung singer. Natapos mo yung service na may kagalakan kasi ang focus mo ay ang Panginoong Yesus. Amen ba? Yung maraming Kristiyano hindi nag-enjoy sa service kasi ang dami nilang focus. Last time, by experience, eto pa, mayroon akong kilalang pastor na hindi siya makapag-focus sa message kasi nakikita niya yung pastor na yun. Kilala niya yung pastor na yun na ganito, ganyan. So, nadidistract siya kasi kilala niya yung pastor na ganito yung uri ng buhay niya. Ngayon, hindi pumapasok yung message na, siya yung preacher, yun yung preacher. Hindi pumapasok yung message. So, parang natapos na lang yung service na parang wala siyang, hindi niya nahimay, hindi niya na-enjoy yung message na tinanggap niya. Kasi ang tinitingnan niya, ano ba yan? Yung pinagsasabi niya, para naman sa yung mga ganung ano ba yan? Yung mga message niya, sa kanya naman yan, hindi naman yan sa may ganun daw, sabi nung kakilala kong pastor. So, sino ang may problema? Yung pastor ba talaga? O siya? Kasi mga kapatid, madali po na tayo po ay ma-distract. Pero kung hindi po natin nahahayaan na tayo po ay ma-distract, we will still be able to be victorious po. Yan. At magagawa po natin yung bagay na yan if you do not look on the things you see, but you look only to Jesus Christ. Kaya kahit nanalangin po siya, ganito talaga, struggle talaga siya. Naisipan niya na mag-quit, ayaw niya nang makasama tong itong kamanggagawa na to, ganyan. Kasi parang feeling niya hindi siya lalago, feeling niya parang mahihirapan lang siya. And then one time, he prayed to the Lord. Ito yung panalangin niya. Nung nagsimula siyang manalangin, hindi niya unti-unti na-realize niya, pinagpipray niya na yung pastor na yon. Na, Lord, itong taong to, mas ingatan niyo po siya. Kung meron man po siyang nagagawang mali, kayo po ang magtuwid sa kanya. Huwag niyo pong hayaan na ako po ay magkasala dahil sa mali kong naiisip sa kanya. Nag-iiba ang uri ng panalangin ng taong nakatuon sa Panginoong Jesus. Diba? Kaya, yung kaaway, ang kaaway, ang gawain niya ay linlangin tayo, dayain tayo. Pero ang kapangyarihan natin ay ang panalangin na pwede nating ibigay lahat sa Panginoon. Diba? Sabi diyan, we can finish the course with joy. So nawa matapos tong gabing ito na may joy kayo. Yan. And which I have received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. Point number 2, sabi po diyan, ano pa pong point na for us to put yung source natin ng joy sa Panginoon is to set our hearts on the things above. Ayan. So bukod sa tayo po ay dapat tumuon sa Panginoong Jesus, asahan po na tayo po ay tumuon sa mga bagay sa kalangitan, hindi po sa mga bagay dito sa lupa. Ayan. Marami pong beses akong nakarinig ng gantong mensahe for these past few days na we have to put our mind, our heart on the things above, on the treasures in heaven. Yan din po yung mensahe sino nagmensahe noon? Treasures? Pastor Noah, di ba? Yung treasures in heaven. Kasi mga kapatid, ito yung mga bagay na hindi mananakaw sa'yo. Di ba? Ito yung mga bagay na pwede mong ipunin na hindi mo kailangan ng cash.
Di ba? Na kahit mayaman ka o mahirap, pwede niyong gawing mag-ipon sa kalangitan. Sabi niya, set our hearts on the things above. Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Since then, you have been raised with Christ. Ano po daw po sabi? Since tayo po ay binuhay kasama ng Panginoong Sus, set your hearts on the things above. Sabihin nga po natin sa ating sarili, I set my heart on the things above. Amen po ba? Ayan. Where Christ is, kung nasaan ang Panginoon. Kapag ganun daw po yung heart natin, yung mind natin, lahat ng resources natin, ibibigay natin lagi sa Panginoon. Oo. Kahit yung kikita ka, yung sasahod ka, yung ano man yung tatanggapin mo, lagi ang unang papasok sa'yo, kakausapin ka lagi ng Panginoon, kung paano mo to ibibigay sa Panginoon. Ganun lagi ang mindset ng mga taong nakalaan ang kanilang puso sa Panginoon. Amen po ba? Ay, sumahod ako, laki-laki. Paano ko kaya matutulungan yung church namin? Ganun kaagad yung mindset niya. Paano kaya ako makakatulong sa ministeryo namin? Ganyan. Ay may bigas kami, isang sakong bigas. Bigyan ko kaya si pastor ng isang kilong bigas. Ganyan yung mindset ng mga taong their hearts are on the things above. Inuuna nila lagi kung ang kaharian ng Panginoong Diyos. Hindi sila madamot pagdating sa gawain ng Panginoong Diyos. Kaya naniniwala ako yung Abundant Life Church Angeles members ay hindi madamot pagdating sa gawain ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Ayan. So set your things on the things above. Makikilala po daw natin yung mga taong hindi ang hangarin ay yung sa gawain ng Pang-Diyos o yung sa kalangitan sa kaharian ng Pang-Diyos. Ito yung mga taong lahat kinukwenta, lahat binibilang, lahat sila muna bago ikaw. Parang ganon. Sila muna gumawa niyan bago ikaw. Pero yung mga taong ganito ang uri ng puso, yung sa Panginoon, para sa Panginoon, kahit walang-wala na, ipipilit nilang ibigay pa rin sa Panginoon. Ganyan ang uri ng taong may pananampalataya sa Panginoon. Seated at the right hand of God. Verse 2, set your mind on things above, not on earthly things. Yan. For you died, your life is now hidden with Christ. Sabi po dyan sa verse 3, for you died. Kapag patay ka na ba, may kailangan pa ba ang isang patay? Wala na, di ba? Hindi naman natin sinasabing hindi natin kailangan ng pera. Of course, pambayad natin ng bill yan. Hindi natin sinasabing hindi na natin kailangan ng shelter, ng tahanan. Hindi naman sinabing huwag kang mangarap ng maganda para sa buhay mo. Hindi sinabi ng Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag mong ibigin yung mga bagay dito sa lupa. Kasi itong mga bagay dito sa lupa, mawawala lahat yan. Diba? Sa halip, mahalin mo kung ano yung meron na inihanda sa iyo ang Panginoong Diyos sa kalangitan. Dahil alam ng Pang-Diyos kung anong idaragdag niya sa buhay mo. Ayan. So, sabi po dyan, for you died, your life is now hidden with Christ. Tayo po ay nasa Panginoong Yesus na. Hindi na po natin responsibilidad kung ano yung tingin natin kailangan pa natin. Kasi una sa lahat, alam ng Pang-Diyos kung una ang pangangailangan natin. Alam ng Diyos kung paano niya idaragdagan ang ating mga pangangailangan. Sabi po dyan, etong past, I just want to testify din po. So, last PLG po natin, may mga narinig akong testimony na they were able to pay their bills, they were able to pay yung bills sa bahay, yung pambayad sa bahay. Ang grabe kaya ang taas ng bayad sa bahay. Lalo yung kuryente. Ganyan. Sabi, ang dami ko narinig na nagawa nilang mabayaran. At hindi rin po nalalayo yung good news ng Panginoong Diyos sa buhay po namin. And now we are, wala na kami sa yung team natin na Through the Storm. Wala na tayo sa Through the Storm. Ang haba ng Through the Storm namin. Kailan pa yung Through the Storm natin? April pa yata, di ba? Ngayon lang natapos yung Through the Storm. Ngayon. At least natapos, di ba? Pero sabi ng Pang-Diyos, may purpose ng Pang-Diyos bakit niya bakit niya ganun kahaba yung process nun. Kasi piniprepare ka for the greater things. Diba? Hindi ka ilalagay ng Panginoon sa mas malaking pagsubok na hindi ka handa. Ayan. Kaya, ngayon, kung medyo nalagpasan namin tong medyo mabigat-bigat na ano pa kaya yung naghihintay na mas malaki. But one thing for sure, I'm now prepared. I'm more prepared for it. Kasi nihanda ako ng Panginoon sa gantong kalaking pagsubok na lagpasan namin, ng pamilya namin, ng buo kami, kompleto kami. Hindi kami yung daming bagyo pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. So isang bagay na ang katotoo, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Set your mind on things above, not on earthly things, for you died and your life is now hidden with Christ.
in God, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him glory. So, ang Diyos po ang maluluwalhati sa buhay po natin. Conclusion, the fruits that God expected will automatically come out as long as we are only rooted in Christ Jesus. Ito pong best example po niyan. As long as yung isang puno po ay nakatanim at nakaugad, kahit hindi mo diligad yan, mabubuhay at mamumunga yan. Amen ba? Hanggat ang puno nakatanim sa magandang lupa, nakaugat yan, kahit hindi mo bantayan yung puno na yan, lalaki, lalago, at mamumunga yan. Same thing goes with us. Many of Christians right now are having a burden how to bear fruits. Yung parang nagiging challenge na sa kanila, struggle na sa kanila, yung bunga. Hindi na joy. Hindi na sila natutuwa. Kumbaga dapat matutuwa tayo sa fruits eh. Pero nagiging struggle yung paano mamunga. Pero sabi ng pang Diyos, ako ang nagtanim, ako magpapalago, ako rin ang alam kung paano niya pamumungahin ang isang puno. Tama ba? Amen ba? Hindi natin problema kung paano tayo, kung anong klaseng bunga at ilang bunga ibibigay sa atin pang Diyos. Ilang bunga yung magkakaroon tayo. Trabaho na po yan ng Panginoong Diyos. Our goal is to stay in Christ. Our goal is to enjoy who is Jesus Christ sa buhay natin. Focus only unto the Lord. Don't lose your joy because you're not bearing fruits. Again, as long as you are connected in Christ, kahit ayaw mo, magkakabunga ka. Magkakabunga ka na kung ano yung nais ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Season or adult season. Magkakabunga ka. Amen po ba? Let's all stand po and praise the Lord. Pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos sa oras pong ito. Tunay nga na anuman yung sitwasyon, anuman yung bagay na kinakaharap po natin, stay in Christ. Let's be rooted in the Lord Jesus Christ. Let our joy only the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Yeah. Sige. Kami nagagala, puso'y nung sigla, sa tuwing sa'yo'y sumasamba. Sa bawat panahon na lumipas, ikaw ang siyang lakas, pag-ibig mo'y sadyang wagas. Sa habang panahon ang iyong gabay, O Diyos ay naroon. Pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namasdan, noon, ngayon, bukas. Ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. Ulitin po natin. Upang sa'yo ay sumamba. Hindi ko maintindihan, isip ay kapos, tunay ngang dakila ka, O Diyos. Sa habang panahon, ang iyong gabay, O Diyos ay naroon. Pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namasdan,
O Diyos ay naroon. Pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namasdan, noon, ngayon, bukas. Ngalan mo'y banal, biyaya. Ulitin po natin, sa habang panahon, ang Panginoong Diyos. Sa habang panahon, ang iyong gabay, O Diyos ay naroon. Pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namasdan, noon, ngayon, bukas. Ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. Ulitin natin, sa habang panahon. Sa habang panahon, Ang iyong gabay, O Diyos ay naroon. Pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namasdan, noon, ngayon, bukas. Ngalan mo'y banal, biyaya mo'y sapat. Panginoong Sus, salamat po dahil kayo po ang aming kagalakan, Panginoong Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoong Sus, kung kami po minsan nalilipat ang aming kagalakan sa ibang bagay na hindi naman po nararapat, Panginoong Diyos. Patawad po kung kayo po ay nalulungkot, kung kami po ay nagiging masaya sa ibang bagay higit po sa inyo, Panginoong Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoong Sus, kung kami po ay higit na mas masaya sa ibang bagay higit sa inyong salita, Panginoong Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoong Sus, kung kami man po ay nagiging mas magalak, mas masaya sa maraming bagay higit sa mga bagay na binibigay ninyo sa amin, Panginoong Sus. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos. Ngunit sa lahat ng bagay na ito, Panginoong Sus, sa lahat ng aming pagkakasala, sa lahat ng aming pagkukulang, Panginoong Sus, hindi po kayo nagbago sa amin, Panginoong Diyos. Hindi po nabawasan ang inyong pag-ibig sa amin, Panginoong Sus. Hindi po nagbago ang inyong pagtingin sa inyong mga anak, Panginoong Sus. Na ang kagalakan pa rin po ang higit na nais nyo po sa buhay ng inyong mga anak, Panginoong Diyos. Wala kayong ibang nais sa buhay po namin kung kami po ay maging magalak sa lahat ng bagay dahil may Diyos kami na kasakasama po namin, Panginoong Sus. Hindi nyo po pinagdadamot yung kagalakang ito sa inyong mga anak. Sa halip, ang plano nyo po ay kami po ay maging kasiyasiya sa lahat ng panahon at sitwasyon. Mangyayari po ito, Panginoong Sus, gaya po ng inyong salita, kung kami po ay tutuon lamang sa inyo at sa mga bagay sa kalangitan, Panginoong Diyos. Ama, patawarin niyo po kami kung ang aming kagalakan ay nananakaw ng kaaway, Panginoong Diyos. Nananakaw ng aming pag-uugali, Panginoong Sus. Nananakaw ng aming sitwasyon, ng aming galit, ng aming problema, Panginoong Sus. Patawarin niyo po kami. Ama, ugasan niyo po kami muli ng inyong pag-ibig, Panginoong Sus. Yakapin niyo po muli kami ng inyong biyaya. Paulanin niyo po, Panginoong Sus, ng inyong habag ang aming buhay, Panginoong Sus. Dahil tunay nga po sa lahat, Panginoong Sus, kayo lamang po ang siyang umibig sa amin, Panginoong Sus. Kayo lamang po ang siyang may nais na samahan kami na kahit sa gitna ng kahirapan, kayo po ay nariyan, Panginoong Diyos. Kaya po sa oras pong ito, tulungan niyo po, baguhin po muli ang aming puso, na ang puso po ay walang ibang maging kagalakan, kundi kayo lamang po, Panginoong Diyos. Hindi po ang ibang tao, hindi po ang pera, hindi po ang mga material na bagay. Kayo lamang po nawa sa oras na ito at sa nalalabi po ng aming buhay na kayo lamang po ang maging kagalakan ng katawang ito, Panginoon, ng buhay na ito, Panginoon. Turuan niyo po kami na sa inyo lamang po kami lagi tumuon, na kahit ang dami pong problema, Lord, you are there. You are there to help us, to save us, O Lord. Hindi po dapat nawawala ang joy sa amin because you are there to restore us, O Lord, anytime, Panginoong Sus, Lord. Maraming salamat po, Panginoong Sus, dahil ang inyong pangako ay tapat sa inyong mga mananampalataya, Panginoong Sus. So, Lord, right now, for everyone here right now, receiving these blessings, O Lord, Lord, tulungan niyo po kami mapanghawakan ang pangakong ito for the rest of our lives, Panginoong Sus. Na, Lord, huwag niyo pong hayaan na kami po ay pagtawa-tawanan ng kaaway because we are keep losing this joy sa buhay po namin, O Lord. But Lord, this time, starting tonight, Panginoong Sus, magbabago po ang lahat. Magbabago po dahil mula po ngayon, Panginoong Sus, mas lalo po kami
magtutuon sa inyo, Panginoong Diyos. Lalo po namin ibibigay ang buhay po namin sa inyo. Lalo po namin ibibigay ang meron po kami sa inyo because what we have here in this earth, O Lord, Panginoong Diyos, cannot compare for what you have prepared for us in heaven, O Lord. Hallelujah, Panginoong Diyos. Lord, tunay nga po, Ama, na ang yamanan sa langit, Panginoon Jesus, ay higit na mas mainam kaysa dito sa lupa, O Lord. Yung buhay na walang hanggan, Panginoon Jesus, na kaloob niyo po, ay hindi po kaya tumbasan dito sa lupa, Panginoon Jesus. So Lord, right now, we are praying, O Lord, for our prayer topics, Panginoon Jesus, O Lord. We want to start, O Lord, for the healing, O Lord, Panginoon Jesus. Lord, this time, O Lord, we want to proclaim and declare, O Lord, whatever we are experiencing in this flesh, O Lord, in this body, O Lord, Panginoong Jesus, in this weak body, Panginoong Jesus, O Lord, whatever we are experiencing, pain, Panginoong Jesus, from head to toe, Panginoong Jesus, ano man po itong, Panginoong Jesus, sakit sa ulo, Panginoong Jesus, hindi makatulog tuwing gabi, Panginoong Jesus, iniisip ng mga, hindi po makatulog sa sobrang dami po ng problema, sa anxiety, depression, O Lord, yung mga bagay na suicidal thoughts, Panginoong Jesus, Lord, whatever it is, O Lord, right now, for these people who are experiencing this, O Lord, whether they are here, O Lord, or they are watching online, O Lord, we declare healing, O Lord. We proclaim healing to these people right now, O Lord, in Jesus' name, Panginoon Jesus. There are no greater power, O Lord, powerful, O Lord, to heal us, O Lord, but only through your name, Jesus Christ, Panginoon Jesus. So Lord, right now, Panginoong Jesus, samahan niyo po ang bawat isa na tumanggap sa gabing ito ng kagalingan na hindi pa po namin natanggap noon, Panginoong Jesus. Ngayon po, Panginoong Jesus, Lord, right now, whatever the pain from numbness, O Lord, maybe this is related to the heart, Panginoong Jesus, O Lord, nahihirapan huminga, nahihirapan kumilos because of the heart problem, Panginoong Jesus. Right now, Panginoong Jesus, let your healing hands be upon in these people, Panginoong Jesus. Paggalingin niyo po sila sa oras pong ito sa pangalan ng Panginoong Jesus, O Lord, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Let your angels will be mobilized, O Lord, to comfort for these people, O Lord, and receive peace and joy tonight, Panginoong Jesus. Gaya po ng aming kapatiran na si Tito Rodolfo, Panginoong Jesus, Lord, tunay samahan niyo po siya. Hindi man po kami kasama niya sa presensya niya physically, O Lord, but Lord, we are praying that your Holy Spirit is enough to be in his life right now, O Lord. Your hand is enough, O Lord, to heal him right now in Jesus' name, O Lord. In Jesus' name, we declare, O Lord, your working hand. We declare your working Holy Spirit, O Lord. We declare, O Lord, your angels are now working in his life and in his family, Panginoon Jesus. Wala po karamdaman ang makapaghihinto sa buhay ng inyong mga anak, Panginoong Jesus, because you are with us and you have a great purpose po sa buhay po ni Tatay Rodolfo, Panginoong Jesus. Until your perfect purpose and plan is not yet fulfilled, hindi niyo po kukunin ang kanyang buhay. Hindi niyo po paikliin ang kanyang buhay because you have so many things na gagawin niyo pa po sa pamamagitan ng buhay niya. Marami pa pong kaluluwa maliligtas sa pamamagitan po ng buhay niya. Ang kanyang pamilya po ay kailangan pa ng kaligtasan sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus na sa buhay po niya. At makikita nila ito sa oras na sa gabing ito that you are working, that our God is alive, that God is healer, that God is our great provider, that God is our provider this time, Panginoon Jesus. So thank you, Jesus. Thank you, Lord, O Lord, for this time, O Lord. There's nothing we could ask, Panginoong Jesus. Hindi po anumang mga bagay, kundi ang presensya niyo po ay sapat, Panginoong Jesus, sa gabing ito, Panginoong Jesus. For our brothers and sisters right now, Panginoong Jesus, who may be experiencing needs and operation, Panginoong Jesus, sa kanilang pamilya, sa kanilang katawan, Panginoong Jesus, O Lord, nangangailangan ng pinansyal, Panginoong Jesus, for this operation. Lord, let you be the one to provide everything. Let this operation will be successful, O Lord, in Jesus' name, O Lord. Let, Lord, you be the one to assign doctors in these people, O Lord, na hindi po sila pababayaan because kayo po ang nagtalaga ng mga doktor, ng mga manggagamot na mag-iingat sa kanila, Panginoong Jesus. Lord Jesus, we thank you, O Lord, for this healing sa mga bata, Panginoong Jesus, na they are experiencing emotional damage, O Lord, mentally damage, O Lord. Lahat ng aspeto ng pangangailangan na kagalingan, Lord, igawad niyo po sa gabing ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name, O Lord. Ito man po ay sa mata, Panginoong Jesus, paglilinawin niyo po muli, Panginoong Jesus. Ito man po ay sa ubo, Panginoong Jesus. Ito man po ay sa pandinig. Ito man po ay sa sipon, Panginoong Jesus. Pagagaanin niyo po ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. We declare healing, O Lord. We don't have the power on our own, but your name is more than enough to heal everyone, O Lord. Thank you, Jesus, O Lord. Maraming salamat po. We are also praying for the any illness and on any ongoing struggles, O Lord. Hindi ko man po sila kilala, Panginoon Jesus. But right now, if you are the person who are experiencing this right now, claim the healing coming from the Lord Jesus Christ.
Claim the healing that God is healing you tonight. Claim the healing that God is removing all these stones sa buhay mo. Removing all this pain, all this struggle sa buhay mo sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoon Jesus. And we are also praying for the wounded heart and troubled spirit, O Lord. Nahihirapan po bumalik sa inyo. Nahihirapan po maranasan ang inyong presensya, Panginoon Jesus. Right now, O Lord, we are praying to restore them right now in Jesus' name, O Lord. We are praying that you are the one who will make a way to reach Him, Panginoon Jesus. Abutin sila, Panginoon Jesus, para muli maibalik po sila sa inyo, Panginoon Jesus. This time we are praying, O Lord, that you are working in their lives, Panginoon Jesus. We are also praying for the protection for over any diseases, O Lord. Whatever the diseases coming in front of us, attacking us right now, Lord, your protection is more than enough, Panginoon Jesus. No one can harm us. No one can stop us, O Lord, from receiving your protection, Panginoon Jesus, from any diseases, O Lord. We are also praying for any spiritual, emotional, and mental revival that everyone needs tonight, Panginoong Jesus. Hindi po namin kailangan ng magandang sermon. Hindi po namin kailangan ng magandang awitan. Lord, tonight, you will revive us tonight, Panginoon Jesus. You will revive your people. You will revive us spiritually, mentally, physically. Walang anak na mapapagod, Panginoon Jesus, dahil kayo ang aming kalakasan, Panginoong Jesus. Walang anak na matitigil sa kanilang pananampalataya dahil kayo po muli ang magtatayo sa kanilang, Panginoong Jesus. Lord, your revival tonight, Panginoon Jesus, speak to their lives, O Lord, na kayo po ay nangungusap sa buhay po nila, na kailangan nila ang revival sa gabing ito sa pangalan ng Panginoong Jesus, O Lord, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, whatever the hindrances for them to revive to your calling, to your purpose, O Lord, whatever the sins right now, O Lord, that hindrancing this calling, this revival, O Lord, we declare freedom over these sins, Panginoong Jesus. Lahat ng sins na ito, lahat ng kasalanan ito, nais po namin isuko sa inyo, hihingi ng tawad sa inyo, ilagay sa krus ng Kalbaryo dahil tinapos niyo na po ang lahat ng kasalanan ito, Panginoon Jesus. No sins, O Lord, can stop your revival that you will do tonight to your people, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. We also praying, O Lord, for the spiritual breakthrough, O Lord. Maybe there are some people, O Lord, who have been in the shelter, Panginoon Jesus, afraid to get out from their comfort zone, but right now you are talking to them right now, Panginoon Jesus. Your spirit is talking to them right now, O Lord, because this is the moment, O Lord, for them to get out and to receive the breakthrough that they never have received before, Panginoon Jesus. The breakthrough that they may see your goodness, your faithfulness, your lovingness, Panginoon Jesus. Your mercy will overflow sa buhay po nila. Yung abundant, ito na po magsisimula sa buhay po nila, Panginoon Jesus, in all aspects, Panginoon Jesus, because you are true to your words, Panginoon Jesus, O Lord. Lord, this breakthrough, O Lord, is a breakthrough that our enemy, Panginoon Jesus, cannot have a power to stop these people, Panginoon Jesus. This enemy, O Lord, cannot have the weapon to destroy your people, O Lord. This breakthrough na gagawin niyo po, Panginoon Jesus. Itong breakthrough na to will affect many souls, O Lord, for them to revive, come near to you, Jesus Christ, O Lord. Thank you, Jesus. And now, let's all come to our Lord Jesus Christ. Let's cry to our Lord Jesus Christ. Let's our prayers be heard right now by our personal prayer topics right now. God is listening to your prayers. Bago mo pa banggitin niya sa iyong mga bibig, nakikita ng Panginoon Jesus ang iyong laman ng iyong puso na nais niyang masabihin mo sa oras na ito na may pananampalataya that God is going to work to your life right now. Let's all pray. Let's come to our Lord Jesus Christ.
Ang iyong gabay, O Diyos ay naroon. Pagpapala mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay namasdan, noon, ngayon, bukas. Nalan mo'y walang, biyaya mo'y sapat. Lord, maraming salamat po sa mensahe na amin pong tinanggap, Panginoong Sus. Tunay nga po, Ama, sa oras pong ito, nais po namin sa inyo muli ilapit ang aming buhay, na kami po ay hindi po mag-struggle sa bunga na nais niyo po sa buhay po namin, Panginoong Sus. Dahil kusa po ito lalabas sa amin, Panginoong Sus, itong mga bunga na ina-expect niyo po sa amin as long as we are staying in you, Panginoong Sus. So right now, Panginoong Sus, help us to keep this joy in our heart, the joy that only Jesus is our main joy, the source of our joy, Panginoong Sus. Lord, thank you na kahit anuman po mangyari, kami po ay magagalak, magpapasalamat at hindi titigil magpuri sa inyo dahil kayo po ang aming kagalakan, Panginoon Jesus. We thank you, we honor you, we bring back all the glory, all the honor, all the praises and thanksgiving to our joy, Jesus Christ. Amen and amen. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Praise God. Let's read po from, dun din po sa verses ni Pastor Aris. Kasi nung nakaschedule po akong offering for this month, I'm preparing for this verse and, ang galing lang po nung timing ni Lord kasi for this week po, yun po kasi ni-impress si Lord sa akin from last Sunday na nag-word po ako ng Sunday Bites. And, ang timing lang talaga tonight na pareho kami ni Pastor Aris po ng verse. So, let's read po from Philippians. Doon na lang po tayo sa Tagalog kanina. Sabi dito, Philippians chapter 4, verses 4 to 7. Sabi po dito, verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Verse 5, ipakita nyo sa lahat ang kagandahang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Verse 7, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Amen? So, paano po ba natin ito ma-relate sa ating finances? Una po, the Lord wants us to come to Him. Amen? For He is near us. Katulad nga po nung naging theme natin for the last month na abiding in Christ. Amen. Kaya sa pagtatapos po ng buwan na to sa ating tema na joy of bearing fruit, let us have that kind of heart that is joyful in every situation, even in our finances na kung ganong bagay dun sa na-share ni Pastor Aris sa kanyang word na focus only to Jesus, ganong bagay na kung yung finances natin, any source ng income na meron tayo, once we focus our eyes only to Jesus and we set our minds on the things above, that heavenly mindset, that heavenly treasure we have, ganong bagay na yung Panginoon yung magkakaloob ng kapayapaan, ng kagalakan sa puso natin na kahit konting sentimo na lang yung hawak natin sa mga bulsa natin, hindi nagkukulang ang Diyos. Amen? Kaya sa gabing ito, I pray na ang bawat isa ay ma-receive po yung kanya-kanyang breakthrough financially. Amen? Of course, dun sa mga businesses na meron po ang bawat isa. To God be all the glory for His word. Let us all pray po. Hallelujah, Jesus, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan, Lord God, ng iyong gawain, ng iyong salita, Panginoon, na
Sa oras na ito, ikaw ang siyang patuloy na nagiging tapat, Lord God. Ang iyong kapangyarihan ang nananatiling sapat, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Na through our finances, Lord God, through our needs, sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon, naroon ka at tumutugon ka, Panginoon. Nais mo lamang kaming lumapit sa iyo ng buong puso, Panginoon, at may pagpapakumbaba, Lord God. Kaya sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang aming finances, Lord God. Any source of income na meron kami, Lord, every businesses ang meron, ang iyong mga anak, Lord God, ay patuloy mo ngang pagpalain, Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw, Lord God, na walang sapat na kalalagyan, Lord God, ng sisidlan ng bawat isa. Kaya sa gabing ito, Panginoon, we receive your word, Lord God. We receive your power, your Holy Spirit, that through our finances, Lord God, matatanggap namin yung breakthrough sa pangalan mo, Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo namin tinataas ng buong puso, Lord God, ng may pagpapakumbaba ang aming buhay, Lord God. Kaya sa gabing ito, we give you back all the glory, all the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give joyfully and cheerfully to the Lord. Bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Let's all stand up po. Tanggapin po natin yung biyaya, yung pagpapala ng Pang-Diyos bago po tayo umiwalay. Panginoong Sus, sa oras pong ito, nais po namin muli ilapit ang aming buhay sa inyo. Kayo pong mag-ingat sa buhay ng bawat isa at sa po ng aming pamilya, maranasan po ang inyong presensya, ang inyong proteksyon, Panginoong Sus, ang inyong biyaya. At tunay nga po, Ama, na dalhin po namin ang mabuting balita sa aming pag-uwi upang sa gayon, Ama, kami po ay malakas at masigla na ipapatotoo sa iba na ang aming Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya po, Ama, sa gabing ito, pagpalain po kayo ang inyong mga salita, ang inyong plano sa buhay ng bawat isa, Panginoon Sus. Tanggapin nyo sa oras na ito ang biyaya ng Panginoong Diyos, ang kanyang masaganang pag-ibig, ang siyang mag-ingat sa inyo, at ang kanyang habag, ang siyang umapaw sa inyong buhay sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen.